Ibig sabihin ng ating paglilingkod, hindi sa paglilingkod sa paningin ng tao. Tayo naglilingkod lahat sa ating pinakamawala Panginoon. Amen. Hindi tayo ay service sa paglilingkod. Amen? Hindi tayo umawit, hindi tayo malakas mag-hallelujah o malakas magpalakpak kapag nandyan yung ating mga paborito magaling magpaawit. Amen? Magaling magpaliwanag, magaling mangaral. Hindi po nakukuha sa galing na mahal. Kung ito po sa habag lamang ng ating manapay noon. Amen? Kaya ang ating paglilingkod sa ating manapay noon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Di kapag ganyan ang ating paglilingkod kasi, mga minamahal, amen, maapektuhan ang ating kaligtasan kapag ang paglilingkod natin sa tao, mga namahal. Amen? Lagi natin tatandaan, huwag natin kakalimutan na wala tayo ibang tinataas dito, kundi ang banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na siya nagbago ng ating buhay, nagpagaling ng ating karamdaman, nagpala sa atin, lumutas sa ating mga problema. Nag-ingat si Tuy, nagpala. Mga kapatid, simula noon, hindi nagbago. Gumawa ng mga dakilang himala sa ating buhay. Amen? Kaya nga bilang mga pinagpalang anak Diyos, nawa, hanggang sa pagbalik ng ating malapin, maabutan tayong lahat na tayo po'y nagiging matatag sa paglilingkod sa malapin na natiling mabuting gawa. Amen? At tayo hindi nanghihimagod sa paggawa ng mabuti. Dahil sa amin ang Biblia, tayo rin din naman ang aanin nito, mga minamahal. Amen? Kung hindi tayo manghihimagod, palakpakan natin ang ating malapay noon. Pakibasa po from the book of 1 Corinthians, chapter 14, verse 26, at 1 Peter, chapter 3, verse 8. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 14, versikulo 26. Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nangagakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikakatibay. Unang Pedro, kabanatang 3, versikulo 8. Katapus-tapusan kayong lahat ay mga kakaisang akala, madamayin, mga ibigan, tulad sa mga kapatid, mga mahabagin, mga pagkumbabang pag-iisip. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Ang lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga dito sa tinabasa ng kapatid, ating maunawaan, sabi na nabasa, pagka kayo nagkakatipon ng bawat isa ay may isang awit, may isang aral, may isang pagpahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag, gawin ninyo lahat ng bagay na sa ikatitibay. Amen? Ano ang ating maunawaan? Maunawaan natin mga kapatid, napakahalaga pala ng ating pagdalo. Napakahalaga pala ng ating paglilingkod sa Diyos. Na sinasabi ng Biblia, huwag natin pabatin pagkakatipon, gaya ng pag-ugali ng iba. Lalo na kung ating namamalas, nalalapit ng araw ng pagbabalik ng malapay noon. Amen? Dahil sa ating pagsamba, sa ating pagtitipon. Amen? Sabi ng Biblia, ang bawat isa ay may isang awit. Amen? Kaya kapag tayo silang umawan na sa ating malapay noon, alam mo na yung ginagawa dyan, aawitan mo ang ating malapay noon. Amen? Dahil tayo napunta rito upang paglingkuran, purihin natin ang ating malapay noon. Amen? Dahil napakalaga nito na mahal. Dahil kapag nagsimula ng mag-awit, o magpuri sa mamba ang mga beloved saints of God. Sabi ng ating ginagalang mga pastor, yung mga demonyo sa impyerno, nangigiling niya sa takot, mga minamahal. Amen? Kapag tayo nagsimulang magpuri, magdaig sa ating mga Panginoon. Amen? Kaya maunawaan din natin, napakalaga ng ating pag-aawitan na makalangit na awitin. Napakalaga ng ating pagpupuri sa Diyos. Amen? Kasi kapag hindi tayo magpupuri na mahal, amen, pagtawanan tayo ng kaaway. Amen? Amen? Pero pag nagsimulang magpuri ang anak ng Diyos, kahit ikay nag-iisa lang, sa iyong bahay, sa iyong kwarto, amen? Lalo na kung tayo nagkakatipo ng ganito, ng kapatid, nagsimula tayo magpuri, umawit sa ating manapin, ang diablo, nangingili sa takot. Hindi naman gagawin sa impyerno kung saan pupunta. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. May isang aral. Kaya huwag natin kakalimutan, may isang aral. Kung anong pinangaral, itinuro lamang ng ating mga magulang sa malapay noon. Dapat simulan nun hanggang sa mga oras ito, manatili tayo sa kanilang aral at turo. Amen? Kanilang pangangaral magturo, hindi basta nangaral lamang, kundi sinama nito ng prayer and fasting, mga namahal. May anointing nagmumula sa ating mga Panginoon. Amen? Nasimula noon hanggang sa ngayon, napakikinggan natin ang kanilang pangangaral sa pamamagitan ng mga beloved Almeida family, mga beloved minister, beloved ordained preacher, manamahal. Amen?
Kaya pahalagahan natin. Amen? Dahil ang bawat pangangaral at ituro dito ng ating mga magulang sa Manang Panginoon ay pawang nakabubuti sa ating kaligtasan. Palakpakan natin ang ating Manang Panginoon. Amen? Sa ikatitibay, sabi ng Biblia, paggawin natin ito. Lalo na kaya pagdating ng preaching time, sabi natin doon, beloved memories, sa Bible study, kung ano man ang iyong ginagawa dyan, itigil mo yan. Makinig ka ng salita ng ating Manang Panginoon. Sama-sama tayong kakain ng salita ng Diyos. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Dito ang ating pagkain ng mga nagugutom na kaluluwa. Amen? Bilang tao naman, kung paano ang tao kumakain ng umagahan, tanghalian, gabihan naman, meron pang merienda, meron pang midnight snack. How much more ang ating kaluluwa? Amen? Kaya yung ating pagdulang Wednesday, ito ating pinaka umagahan. Amen? Sa pagkain ng sita ng ating walang Panginoon, pagdating ng Friday, ating pinakatanghali, pagdating ng Sunday, pinakagabihan. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating walang Panginoon. Amen? Kaya nga mahalaga sa darang Diyos na mahal. At tanda natin sa pangangaral ng ibangin ng kaligtasan ng ating mga magulang sa walang Panginoon na sinasabi rin ng Biblia, tayo ay pinagpala, tayo ay iniligtas ng ating walang Panginoon. Dahil ang kaligtasan para lamang sa mga sumasampalataya at sumusunod sa utos ng ating pinakamamalang Panginoon. Amen? Amen! Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sabi dito, katapos-tapusan kayong lahat ay magkaisang akala. Madamayin, mga ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mabagkumbabang pag-iisip. Palakpakan natin ang ating walang Panginoon. Amen? Kaya bilang mga pinagpalang manampalataya, nagkakisa tayo sa isang akala, isang kaisipan. Anong ating isip naman, ating isip at puso at kaluluwa naman natin ito sa atin? Kundi paano mapaluguran ang ating walang Panginoon para natin siyang pupurihin, aawitan, mga minamahal. Amen! Lagi ating iisipin, ano ba yung magagawa pa natin sa harapan ng ating walang Panginoon. Amen? Bilang anak ng Diyos, dapat natin, yan lagi ating isagawa at isipin. Amen? Hindi ibig sabihin na marami ka na nagawa sa iglesia. Hindi ka magbibilang. Dahil kapag magbilang ka, papasok ang pride. Amen? Sabihin mo ngayon, marami na ako nagawa. Eh, ang ating beloved parents and the Lord nga, nabanggit eh. Amen? Amen? Na wala pa nagagawa. Anong purpose noon? Bakit ganun? Para patuloy kang gagawa at gagawa sa kalooban ng ating walang Panginoon. Amen? Hindi ka ngayon magsawang gumawa sa kalooban ng Diyos. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin natin ang ating walang Panginoon. Magkaisang akala. Ayon sa kalooban ng walang Panginoon. Hindi nag-iisip ng masamang akala. O kumakata ng masamang akala sa kapatid. Hindi po. Dapat ang ating isipin, paano yung nakabubuti sa ating kapatid. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Madamayin. Amen. Sabi madamayin, nagtutulungan. Amen. Kung pinagpala ka naman ng ating walang Panginoon, nakita mo, kapatid mo, talagang walang-wala, tulungan mo sa abot ng iyong makakaya. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Hindi na sa pagsubok na nga, ibig tayo panalangin mo, tulungan mo sa ibang pamamaraan. Amen? Dahil tayo magkakapatid sa balang sabi pa nga dito, mga kaibigan tulad sa magkakapatid. Amen? Kaya tayo nakakaisa sa isang dakilang layunin, sa ikabubuti. Amen? Amen? Pagsagawa sa kalooban ng ating tayo pala magkakapatid. Kapag sinabi magkakapatid, wala man siguro magkakapatid na nagsisiraan. Amen? Bagkus nagtutulungan, nagmamahalan. Amen! Dahil yan ang mga katangian ng mga hinirang ng Diyos, sabi ng Kolosas, manamahal. Maghari ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Amen? Diba si praise the Lord? Yan ang mahalaga. Kapag ginawa natin, nagkakaisa tayo sa tang bagay ayon sa kalooban ng mga Panginoon, ibig sabihin, hindi tayo nagkakabahagi. Dahil kapag mayroong unting pagkabahagi, mga namahal, yung iba nagpupuri na iba ginagawa na kalooban mo na pa ikaw, iba pag ginagawa mo. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Nagkakapuspusan na. Amen. E binubusan ng malam ng kanyang matamis na presensya, ikaw, parang walang nangyari sa iyo. Tulala ka ba? Malayo ang isip mo. Amen? Inisip yung problema. Huwag mo isipin yung problema. Sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Amen? Kaya pag inunan mo kalooban ng malapay noon, pag uwi mo sa bahay na may pananampalataya, lutas na ang iyong problema. Palakpakan natin ang ating malapay noon.
Yan lagi madalas pakinggan natin patutunan ng kapatiran. Amen? Merong isang patutunan ng kapatid. Hindi ko makalimutan yon. Yung ating kapatiran, dahil Sunday service, alam natin lahat, pag Sunday, fasting lahat yan. Amen? Amen? Sabi niya sa kanyang isip, mahal na Pinoon, loobin mo kung kalooban mo. Mamaya after ng gawain, dahil inuna ko naman ang kalooban mo. Fasting siya na mahal. Kung kalooban mo, mamaya ang aming, gusto ko makakain ng menudo. Yun ang binagit niya. Isabing specific siya, makipag-usap sa ating malapit, yung hinihiling niya. Alam niyo po, after ng gawain ng mahal kapatid. Amen? Amen? Ilang minuto lang sa kanyang bahay, bilang may kumatok. Amen? Pagkatok na mahal, binigay siya ng ulam, yung ulam na hinihingi niya sa ating pinakamamahal na Pinoon. Amen? Kung tutusin, malit na bagay, pero pinakikinggan ng Diyos. Amen? How much more kung sa malaking bagay, lalo na, pag unahin mo muna ang kalooban ng ating pinakamamahal na Pinoon. Minsan nga nasa isip mo pa lang eh. Hindi po binabagay yung mga labi. Binanggitin niya naman na kasulatan sa Isaiah. Nasa isip mo pa lang. Hindi po binubuka. Pinakinggan ka na ng ating pinakamamahal na Pinoon. Amen? Kaya magkaisa tayo ngayon sa kalooban ng ating mahal na Pinoon. Amen? Sa lahat ng bagay, mga namahal. Amen? Nagkakaisa. Isip na tiling matibay. Amen? Kaya ang ating topic ay magsitatag sa pagkakaisa. Steadfast in unity. Dapat tayong lahat, lalo na sa huling panahon ito. Amen? Lalo tayong magkaisa, ganapin ang kalooban ng mga Pinoon, mga namahal. Amen? Pagsagawa, na lahat tayo talagang, lalo na ngayon, mga kapatid, yung panahon ngayon, mayroong balita na yung El Nino ngayon, matinding init. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. At ang climate change talagang matitindi ang mga maaaring harapin natin. Pero kung tayo nagkakaisa, nagpupuri, umaawit sa ating mga Pinong, gilangan ng kalooban ng Diyos, may nakakita, wala, mga minamahal, mamumuhay kami kabanalan, may takot ka sa ating mga Pinoon. Hindi ka mangamba. Dahil tayong lahat din naman, pag tayo nagkakaisa, iingatan tayong lahat ng ating mga Pinoon. Amen? Dumating mo na ang tinatawag na pagdagit ng mga banal. Sabay-sabay din tayong kukunin ng ating pinakamamahal na Pinoon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Ano sabi ng Hebrews chapter 3, verse 14? And Psalm chapter 133 verse 1. Pakihan natin ang huling talata. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 3, ang talata 14. Sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimulan ng ating pagkakatiwala hanggang katapusan. Dito po sa mga aklat ng mga awit, Kapitulo 133, ang talatay 1. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Pinoon. Ang lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga sabi sa Hebreo, sabi dito, 3 verse 14, ay handa po ating huling talata. Sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating iniingatan matibay, ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Lahat magsabi, praise the Lord. Anong nais ang ating malapit na ipalala sa atin? Ibig sabihin, simula tayo maglingkod sa ating mga Pinoon. Amen. Pinanghawakan natin ng satanang, pinangaral ng ating mga magulang sa mga Pinoon. Ayon sa balita ng ating mga Pinoon. Na tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Nagkakaisa tayong susunod dito. Amen. At ang ating pagsunod, hindi lang ng unang araw, kundi hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamahal na Pinoon. Sabi ng Biblia, kung ating ingat na matibay sa pasimula, ating pagkatiwala sa katapusan. Amen? Ibig sabihin, tatatag tayo sa paglilingkod sa ating malapin. Lalago tayong pinagpalang manampalataya. Amen? Sabihin, nag-grow ang ating spiritual, mga minamahal. Amen? Dahil kung minsan, ay di ba kahit ayaw kasi makipagkaisa, may sariling daig-daig, mga minamahal, yung iba lumalago na, hindi nakikipag-isa. Lumalago sa panampalataya, tumatatag sa paglilingkod. Yung iba, tumagal na lang sa paglilingkod. Yung kanya ng spiritual, parang puno na bonsai ba? Yung hindi lumalaki. Hindi lumalago. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. O nanatiling baby in Christ pa rin. Tumagal sa paglilingkod na mahal ka pa rin. Amen? Pero baby in Christ. Dapat habang lalong tumatagal ka sa paglilingkod sa mga Pinoon, habang tayo nagkakaisang ginagawa kalooban ng mga Pinoon, dapat lumalago ka, nagmamature tayo bilang mga pinagpalang anak ng Diyos. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord.
Kaya ating ingatan, matibay, para tayo mayroong kabahagi sa ating pinakamamalapit sa Kristo. Nasa amin ang Biblia, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumating sa inyo upang kayo subukin sa waring nangyayari sa inyong di karaniwang bagay, kundi kayo mga galak sapagkat kayo mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkayag ng kanyang kawatian naman ay mga galak kayong malabis na galak. Palakpakan natin ang ating malapino. Kaya kasama sa ating paglilingkod, simula noon hanggang sa mga oras nito, hanggang sa pagbalik ng ating malapinoon. Amen! Nagtitiis tayo alang-alang sa ating malapinoon. Anong pagsubok dumating sa ating buhay? Kalungkutan, kapighatian man dumating sa ating buhay ng mga kapatid. Amen! Ano mangyari sa mundong ito, nagpapatuloy tayo, kailangan ng pangkalooban ng malapinoon. Amen! At kapag ating itong isinagawa na mahal, na mayroong kagalakan, amen? Amen? At ay nagagalak, tayo po yung mga karamay sa hirap ng ating pinakamamalapit ng Jesus. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, master ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga pagkakabatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Palakpakan natin ang ating malapino. Lahat magsabi, praise the Lord. Mismong banal ako sa nagsabi, ang malapino. Pag pala nagkakaisa mga anak ng Diyos, amen. Sa harapan at sa paningin ng ating malapino, ito pala'y mabuti at napakaligaya. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Mas maganda na yun, nagkakasya tayo sa paggawa na mabuti kaysa yung sanlibutan na hanggang ngayon, kapatid. Amen? Nagkakaisa rin naman sila, pero hindi sa paggawa ng mabuti. Ang kanilang ginagawa, paggawa ng masama o mga bagay na hindi kilugod-lugod sa ating malapino. Na hindi na nalalaman, kapatid, na sinasabi ng Biblia ng lahat ng tao ay haharap sa hukuman ni Kristo. Mabutit masama ay haharap sa hukuman ng ating pinakamamalapit ng Jesus. Amen? Kaya dumating man ang araw at panahon na yan. Amen? Amen? Hatulan man tayo ng ating malapit sa ating magawa. Yung mga bagay na nakalulugod sa Kanya, maubuting gawa, na ang kapalit to, mayroon ding magandang reward sa atin ng ating malapinoon. Nasabi nga ng ating malapastor, kapatid, dito pa lang sa lubab, sa pagsinunod mong kalubang malapinoon, para ka na nasa little heaven. Amen? Wala ka pa sa langit, parang nasa langit ka na. Amen? Ihamas mo at pagandun na tayo sa piling ng ating malapinoon. Amen? Wala ng kalungkutan, wala ng karamdaman, wala ng kabigatian, pawang kasiyahan, ang ibibigay sa atin ng malapinoon, at buhay na walang hanggan sa piling ng ating malapay noon. Amen? Kaya walang dahilan, mga namahal, para hindi magpatuloy, lalo tayo magpatuloy, ganapin ang kalooban ng Diyos. Magkaisa tayong gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga, sabi pa ng Biblia, na siya'y labanan ninyong matatag ang inyong panampalataya, yamang nyo nalalaman ang gayong hirap na gaganap sa inyong mga kapatid sa nangasan ni Buddha. Ibig sabihin, habang tayo nag-antabay sa pagbalik ng ating malapay noon, tayo rin nakikipagkaisa sa isang laban. Amen? Ano yung laban na ito? Yung ating pakikipagbaka sa lahat ng lalanggawan ng kaaway. Dahil habang tayo nag-antabay sa ating malapinan sa kanyang pagbabalik, habang tayo nagsisikap gawin ang kalooban ng ating malapinan, ang kaaway nandyan lang. Umaali-aligid. Amen? Kaya kailangan tayo makipagbaka ng buting makipagbaka. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Amen? Kaya ang ating gawin bilang mananampalataya. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Praise God. Ano sa ating huling talata? Pakibasa ng ating last verse. 1 Peter chapter 5 verse 10 and Philippians chapter 4 verse 13, mga dating beloved mangawit at beloved instrumentalist. Ang unang sulat ni Pedro, kabanatang 5, versikulo 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Pilipos, kabanatang 4, versikulo 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Ang lahat magsabi, praise the Lord. Praise God. Puri ng ating malapay noon. Kaya kung ating babasahin muli, manaman sa ating huling talata, sabi ng Biblia, at ang Diyos ng buong biyaya na sa tumawag, sa kanya walang hanggang kulatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Amen? Kaya pag tayo magkaisa gawin ang kalooban ng ating malapay noon, nagkisa tayo sa lahat ng bagay sa pagpupuri. Amen? Kapag sunod sa kalooban ng malapay noon, sa pagbibigay ng tayo, sa nag-offering, bumumandi kamanalan, ayon sa kalooban ng Diyos, lahat na nakasunod dito, ating pagsikapan gawin, manamahal.
Amen? Amen? Sabi ng Biblia, ang malapit pala magpapasakdal sa atin. Tutulungan tayo maging sakdal sa kanyang banal na harapan. Amen? At siya rin ang magpapatibay din sa atin. Dahil kung sariling atin lamang, mga minahal ko kapatid, wala tayong magagawa kung wala yung patnubay ng ating malapino. Amen? Kung walang malapino sa ating buhay, ganan tayo noon nasa sanlibutan, tayo noon ay talunan, mga minamahal. Subalit ngayon, nananagod tayo sa ating malapinoon, sa ating pagsisikap gawin ang kalooban ng ating malapinoon, sa mga pangangaral at pagtuturo ng ating mga magulang sa malapinoon, tayo nagiging matibay dahil kasama natin ang Diyos. Palakpakan natin ang ating malapinoon. Kaya mapansin natin, mga namahal, marami ang dumating sa ating pagsubok sa ating buhay. Amen? Marami ng mga dumating sa atin na minsan natin mapaliwanag. Pero maisip natin sa araw at sa oras na ito, tayo ay nanatiling nakatayo sa habag ng ating pinakamalapay noon. Bakit? Dahil sabi ng Biblia, at magpapalakas sa inyo, palakpakan natin ang ating malapay noon. Amen! Siya rin pala magpapalakas. Kaya sabi ng Philippians chapter 4 verse 13, lahat ng bagay aking magagawa, doon siya nagpapalakas sa akin. Sino nagpapalakas sa atin? Walang iba, ang ating pinakamamalapin na umibig sa ating totoo. Palakpakan natin ang ating malapay. No? Kaya sa oras nito tayo umawit, minamahal.